Malaki ang epekto ng bullying sa mga bata, kaya raw hindi ito pinalalampas ng nakilala kong working mom. Napakahirap po talaga kapag ang mga anak natin may pinagdadaanan. Lalong-lalo na kapag alam natin na sila ay nabubully. Alamin natin from our mommy today, si Mommy Camille Kakapit, going to the bullying of Mateo. Kwentuhan mo muna kami. How did it start? First few weeks pa lang, nagkwento na siya sa akin na parang may nag-push daw sa kanya. Nagkaroon agad ako ng big reaction kasi nagulat ako. Inaalagaan mo, di ba? Yung parang ayaw mong madapuan yung man lang ng kahit ano, di ba? Parang takot na takot ka. Pero dahil sa naging reaksyon ni Mommy Camille, napansin niyang naging mailap si Mateo sa pagkikwento sa kanya. He stopped telling me things about yung, alam mo yung nangyayari sa school. Parang, in terms of schoolwork, magkukwento siya. Pero yung sa nangyayari sa paligid, umuwi kasi siya. And then nakita ko, may parang pantal dito. So I asked, oh, what happened? And then sabi niya, may classmate poke me with a pencil. Talagang nag-ano muna ako. Kinolect ko muna yung sarili ko. So sabi ko, why did he poke you? Sabi niya, I don't know. He went to me and then he was holding a pencil and then he asked, is this ouchie? So siya daw, ang sagot niya, no, it's not ouchie. So mas diniinan pa daw. Maraming beses nararanasan ni Mateo ang mabully, kaya naman to the rescue kaagad si Mommy Camille. Kinausap ko muna yung guidance. In-inform ko na may nangyari uling incident na during that week, it wasn't one time. And then after that, I informed the teacher. And then, actually, may nagpipigil sa akin. Pero feeling ko, I had to inform the parent. Sabi ko, baka if okay lang po, baka pwede nyo rin makausap yung kid. Kasi sabi ko, gusto ko rin malaman yung side nung other kid. Kasi baka naman mamaya, di ba, syempre, si Mateo is anak ko, baka yung sinasabi niya is yung hindi niya ginawa. Alam mo, kadalasan syempre as parents tayo, we see our children as the sweet, loving kids, lalo na pag sa bahay. Sa pagkakilala mo kay Mateo, ano naman siya sa school? Even yung teacher niya, nung sinabi ko nga, parang sabi niya kasi, si Mateo walang problem in making friends. Parang lahat daw sa classroom talaga, parang friends niya. Dito na raw pinaalalahanan ni Mommy Camille si Mateo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay hahayaan niya lang ang pambubuli sa kanya. I'm not sure if other parents would agree, pero parang sinabi ko kasi kay Mateo na you have to learn how to defend yourself also. I'm a believer of that. Sabi ko kasi, Kasi yung defense naman, hindi naman siya to hurt back. It's really more, pwede rin na through words. You defend yourself and say, okay, I'm not okay if you do that to me. That's a defense also. May ilang paalala naman daw si Mommy Camille kung sakaling makakaranas din ng bullying ang inyong anak. stay calm. Yun muna talaga. Parang pag na-feel mo yung syempre, galit talaga yung mararamdaman mo agad eh. Kasi nasaktan yung anak mo, walang magulang na gustong masaktan yung anak, di ba? Kung nalaman nyo na may sakit sa anak nyo, ako, I would highly suggest na, syempre yung teacher pa rin, yung unang lalapitan. Always be present. Parang kung na-experience nila yon, iparamdam mo sa kanila na nandyan ka to listen to them, na hindi sila nag-iisa sa kung ano man yung pinagdadaan nila. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.